Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon, sambahin ang pon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva mo, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa disyerto namuhay. Pakundangan sa kanyang pagdalangin, ikaw naway lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, "Sa galit ko'y aking isinumpang hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko." Sinabi niya ito, bagamat tapos na ang kanyang pagkalikha sa sanlibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw. Nagpahinga ang Diyos sa kanyang pagkalikha at muli pang sinabi, hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Kaya't magsikap tayong makapasok
at makapamahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sino man sa atin para hindi mabigong tulad nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa amin isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay. Mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lahat ng lahi nila, ito ay dapat na iaral. At ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi yaong utos. Ang matatag na pag-asa ay ilalagak nila sa Diyos, at ang dakila niyang gawa ay hindi nila malilimot. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris, na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala nang matayuan, kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi na ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talus ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?"
Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakikita ng ganito, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy po nating pinagninilayan ang pampublikong ministeryo ng ating Panginoon. At ang ating banal na ebanghelyo sa araw na ito ay nagpapakita ng ating Panginoon ay nagpatawad na makasalanan at nagpagaling. Bumalik po si Jesus sa Capernaum sa kanilang tahanan at nabalitaan ito ng napakaraming tao. At kung kaya't siya po ay dinubog sapagkat marami sa kanila ang nagnais na makausap, malapitan at mahawakan si Jesus. At merong pong 4 na katao ang may kasamang paralitiko. At dahil po sa kanilang pagnanais na mahawakan ni Jesus ang kanilang kaibigan na ito, nagsakripisyo at nagpursigi po sila hanggang sila ay mapansin ni Jesus at pinatawad ang kanyang kasalanan at pinagaling ang kanyang sakit. Mga kapatid, meron po kong 2 bagay na nais ibahagi sa inyo tungkol sa ating banal na ebanghelyo. And for us to easily remember these two words will be starting with letter F. The first word is faith, pananampalataya. Hindi po ba kayo nagtataka sa dinami-dami ng tao sa panahon na iyon, bakit kaya napansin ni Jesus ang 4 na katao na ito? Siguro po, samot-saring mga tao ang nagnanais malapitan si Jesus, ang mahawakan si Jesus. But of all the people at the time, why did Jesus notice the 4 people carrying with them the paralyzed man? At kung babalikan po natin ang ating banal na ebanghelyo, ang sabi po dito, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, pinatawad niya ang kanyang mga kasalanan. In other words, ang pananalig ng 4 na katao na ito ang nag-udyok sa ating Panginoon upang mapansin at makita ni Jesus at matugunan ang kanilang kahilingan. Mga kapatid, pagpapaalala po sa atin na sa mata ng Diyos, tayo po ay pantay-pantay. Hindi po basihan kung tayo ay edukada o hindi. Hindi po basihan kung tayo ay mayaman o hindi, sapagkat lahat tayo ay anak ng Diyos. Pero nag-iiba nga lamang, nagkakaiba po tayo sa ating pagtitiwala at pananalig sa Kanya. Hindi po ibig sabihin, malaki yung donasyon ko simbahan, ay mas bibigyan niya ng Diyos, mas tutugunan niya ng Diyos. Dahil mas edukada ako, mas papakinggan ako ng Diyos. Hindi po. Sapagkat sa mata ng Diyos, tayo ay pantay-pantay. Pero ang tanong, tayo ba ay nagtitiwala at nananalig sa Kanya? Brothers and sisters, posible po kung minsan, mas nagtitiwala tayo sa ating panalangin kesa sa Diyos. We can say a lot of novenas, a lot of rosaries, but we are not actually trusting God. Meron pong ganon. Kapag marami akong dinadasal na Santo Rosario, kapag marami akong novenaryong pinupuntahan, sigurado ako, tutugunan ng Diyos ang aking panalangin. Pero hindi po ganon ang luhika at pag-iisip ng ating Panginoon. Ang tanong po niya, talaga bang nagtitiwala at nananalig ka sa akin? Hindi mo man nakikita, nagtitiwala ka ba sa akin? Hindi ko pa man ibinibigay ngayon, naniniwala ka ba sa akin? Brothers and sisters, let us ask ourselves, let us prayerfully assess ourselves. Kumusta na ang aking pananalig sa Diyos?
Talaga bang nagtitiwala at naniniwala ako sa Kanya? The second point is friends. Alam niyo po, napakaganda na meron pong 4 na katao sa ating banal na ebanghelyo na naglapit sa paralitikong ito. Kung tutuusin, samot-sari yung mga tao. Napakaraming mga taong nais humawak at malapitan si Jesus. At maari naman sanang sabihin nila, wag na lang, bukas na lang, wag na natin siyang ilapit. Pero nagsakripisyo at nagpursigi po silang ilapit ang kanilang kaibigan na paralitiko. Brothers and sisters, we are invited to check also our friends. Ano bang klaseng kapamilya o kaibigan ang meron tayo sa buhay? Ito bang mga kaibigan na to at kapamilya naglalapit sa atin sa Diyos? Alam niyo po, meron pong isang kabataan ang nagtanong sa akin, sabi niya, Father, ano po ba yung magandang katangian ng isang kaibigan? Yung gwapo po ba? Yung maganda? Yung edukada po ba? Ang sabi ko sa kanya, choose someone who can lead you to Jesus. Ang taong maglalapit sa iyo sa Diyos. Ang taong tutulungan ka upang mapalalim ang iyong ugnayan at pakikipagkaibigan kay Jesus. Alam niyo po, noong January 8, di ba 12 a.m. po yung translasyon. Sabi po namin sa UST, pupunta kami. At alam niyo po, 4 p.m., meron pong tumawag sa akin. Sabi niya, Father, pwede po ba kayong magbigay ng anointing of the sick? At alam niyo po, sabi ko, anong oras na? Alas 4, alas 9 yung aming alis. Kasi po 12 a.m. doon, sigurado maraming tao. Nagdududo ako. Sabi ko, anong oras po ba yung alis natin? Pwede naman pong alas 5 kasi alas 5 pa lang po ko aalis sa aking trabaho. Pero dahil naisip ko, anointing of the sick iyon, importante, ang huling sakramento na dapat matanggap ng isang tao, sabi ko, sige na lang. Pero sa aking puso, nagdududa ako, makakahabol kaya ako? Pero alam niyo po, pumunta ako sa hospital, binigyan ng anointing of the sick. Pagkatapos po nun, awa ng Diyos, nakahabol po ko sa translasyon. No? Nakasama po ko sa Quirino Grandstand. 2 days after that, I received a text message. At ang sabi sa akin, Father, salamat po at dumating kayo. Namatay na po si ate. Sabi niya sa akin. Pero alam niyo po, ang reply ko sa kanya, salamat sa iyo. Kasi inilapit mo siya sa akin at nabigyan ko siya ng huling sakramento. Anong klaseng kapamilya o kaibigan po ba ang meron tayo? Sana ang meron po tayo yung mga taong naglalapit sa atin sa Diyos. Mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang banal na misa na ito at hingin sa Diyos ang 2 bagay na aking ibinahagi sa inyo. Unang-una, let us ask for the gift of faith. Sana mas lumalim at mas tumibay pa ang ating pagtitiwala at pananalig sa Diyos. At pangalawa, the gift of friends, na sana'y magkaroon po tayo ng mga taong tutulong sa atin upang lumalim ang ating ugnayan at pagkakaibigan kay Jesus. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, puno ng tiwala tulad ng mga kaibigan ng paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan at mga hinaing ng simbahan at ng buong mundo. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, buhayin mo kaming muli. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang simbahan naway gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo na ipahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga naghahangad ng awa ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ama, buhayin mo kaming muli.
ang kapayapaan sa puso ng mga lalaki at mga babae. Naway itaguyod nating lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad at kalimutan ang mga nagawang pagkakamali. Manalangin tayo. Ama, Ama, buhayin mo kaming muli. Tayong lahat naway maging handang dalhin si Kristo, lalo na sa mga taong nawasak ang buhay ng mapait na karanasan. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway patuloy na umasa at magtiwala sa Diyos na walang hinangad kundi kagalingan at ang pagiging buo ng bawat isa. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na ialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawarang ibinigay sa amin ng iyong anak. Kami rin naway makapagpatawad sa mga nakagawa sa amin ng masama. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. O Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Nalakatinapay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng upas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan na'y nagbibigay buhay, biyayang kaloob ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang alay ngayong si San Antonio'y aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa pagkamit naming ng kayamanang pinakadakila na tanging ikaw lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan.
Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Hesu Kristo, kami ay naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng pagkilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na manakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at inadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. at sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang may naanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Mahal na po, Jesus Nazareno, kasalanan namin pinasan mo. Buhay mo ang naging sakripisyo, kabayaran sa bayang nagsusumamo. Ikaw ang aming lakas at pag-asa, nagbibigay sigla sa buhay namin puno ng dusa. Sa pagsubok at pangamba, ikaw ang aming gabay. Sa iyong mga kamay, buhay namin inaalay. O mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan atid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Panibaguhin mo kami, Panginoon, na naayon sa kalooban mo, upang masundahan namin ang landas patungo
mahal na pong Jesus Nazareno. Sa krus kaligtasan ang atid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. O mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang atid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Buhay ko'y naalay, sa ibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Muling ibinabalik ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage Batch 2 sa darating na ika-18 hanggang ika-20 ng Pebrero. Halina't magdasal at maglakbay sa iba't ibang simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo.
Ang mga flyers ay available sa ating information guard, katabi ng ating finance office. Maaari din kayong tumawag sa numerong 0927-819-5959 para sa karagdagang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masasama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Ito ang aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban na niloob mong madaig si San Antonio. Noong sa lakas ng kadiliman, siya'y matagumpay na nakipagtunggalian sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging makapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan ng krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.